So, welcome back sa aking YouTube channel. So, for this video guys, so mayroon naman tayong i-discuss. So, sa mga marami kasi ditong nagtatanong sa ating topic ngayon guys. So, ang ating video ngayon guys is tungkol po sa application. Kung mayroon bang expiration yung application nyo dito sa Motortrade. For example, na-approve ka na sa CI at hindi ka tutuloy sa pagkuha ng motor guys. So, mayroon bang expiration yung application po ninyo. So, ito yung ng ating i-discuss ngayon for this vlog guys. So, bago pa natin ito simulan guys, itong topic na ito, shout out muna ako guys sa mga bago nating subscriber at mga sulit na mga supporters natin guys na laging nanonood sa ating mga video. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Alright, then sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel or bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button sa baba at saka pakihit na lang din po ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video i-upload guys. So, bali guys, itong channel ko is ang main talaga na purpose nito guys is makatulong sa mga gustong kumuha ng motor dito sa Motortrade. Nagbibigay tayo ng mga tips, mga CI tips. So kung gusto nyo balikan itong aking mga video guys, so bisitahin nyo lang aking YouTube channel. Marami itong mga video guys na nagbibigay ako ng mga tips doon kung paano mag-apply ng motor at ano yung mga requirements sa pagkuha ng motor dito sa Motortrade. Malaking tulong po ito yung mga video ko guys. So dapat masundan nito lahat. Alright, so ayun guys, so simulan na natin. Pagkatapos itong intro muna tayo guys, intro. So alright, so tapos na tayong mag-intro guys. So balik na tayo sa ating topic ngayon guys. So yung ating topic guys, so ulitin ko kung mayroon bang expiration yung inyong application dito sa Motortrade. Halimbawa, for example, na-approve na kayo sa CI at hindi kayo natuloy sa pagkuha ng motor. Alright, so bali guys, ito po kunting tips lang po guys kapag mag-apply po kayo ng motor guys siguraduhin nyo talagang or dapat may decision na kayo na kukuha talaga ng motor. So dapat pinag-isipan nyo na bago kayo kumuha ng motor kasi masasayang lang po yung mga ibabayad nyo or pinaghuhulog po ninyo kapag mahatak yung motorcycle po ninyo. So dapat nakabudget na yan guys at dapat pasok sa inyong income, hindi lang para sa motor or dapat mayroon pa rin budget pang basic needs po ninyo like mga pagkain. So dapat guys ipantay-pantay po ninyo para sa motor at saka para sa mga basic needs natin, di ba? So ngayon guys, for example, nag-apply ka ngayon ng motorcycle ngayong buwan ng November. So bali guys, na-CI ka na po ng CI. Then tinawagan ka na po ng taga Motortrade na approve ka na sa motor loan po ninyo, motorcycle loan. So, pero nag-decide ka guys na hindi muna kukuha, di ba? So, for example, mayroon kang mga personal problem kaya hindi ka natuloy sa pagkuha ng unit. So, bali guys, may expiration po yung application po natin. So, bali guys, ang application po ninyo is hanggang 2 months lang po ang validity ng application po ninyo. So for example, ngayon ka nag-apply ng November, so hanggang December, hanggang January po yung validity ng application po ninyo. Alright, so 2 months yung expiration ng application form po ninyo. So bali guys, for example, ngayong November hindi ka hindi ka natuloy sa pagkuha. So bali naisipan nyo mga December na kayo kukuha ng motor. So bali is pasok pa. Bali guys, valid pa rin yung application po ninyo kasi sa December 1 month pa lang yung nakalipas. So pwede pa rin kayong kumuha ng motor guys kahit wala ng CI.
basta po yung in-applyan mo ng motor guys is ganun pa rin, same unit. Ayan, para hindi na po magbabago sa system. So, for example, nag-apply ka na unit ng Honda Click 125 version 3. So, dapat kung may plano ka ng kumuha ng motor guys, so dapat same pa rin yung in-applyan mo ng motor para po hindi na po yun maiba sa system guys, para hindi na nila ipasok ulit sa system. Kasi for example, mag-change unit ka po, so siyempre ipapasok yun ulit sa system at ayan, i-change yung motor po niyo. So ibali guys, tatagos pa rin yun sa CI. So ayan, i-CCI pa rin kayo ulit. So dapat guys, kung ano yung in-applyan mo ng motor dati, yung hindi ka naituloy, so dapat same pa rin yung motor para hindi na kayo i-CCI ulit. Ayan. So para madali lang po ang pag-process, hindi na ipapasok yung application nyo sa system ng taga-motor. Alright guys, so insert ko lang itong aking video guys ito. So malaking chance na ma-approve ka sa CI pag gawin ko ito. Ayan, so baka mabisita nyo ulit itong aking video guys or aking channel. So ito yung hanapin nyo na video. Yan, malaking tulong po ito guys kung kukuha kayo ng motor dito sa motor trade. So dapat sundan nyo yung video guys, sundan yung mga sinabi ko doon para mayroon na kayong idea kung paano mag-install ng motor dito sa motor trade. So malaking tulong po yan guys. So dapat balikan nyo itong video guys pagkatapos matapos itong aking video na ito. Ito guys, pag naglampas na po kayo ng excuse me, pag naglampas na po kayo ng 2 months, for example ngayong November hindi ka natuloy, so nakalipas na yung December at saka January, so sa February ka na po may plano na kukuha na ng motor. So bali guys, expire na po yung application po ninyo. So ibali guys, mag-fill up ka na naman ulit ng application form at subject for CI or credit investigation pa rin yung application po ninyo. So malaki pong process guys, so matagalan po kayo. So siyempre factor yun guys, factor yun para for example, ayan, tatago sa CI yung application nyo. So pagdating sa CI guys, nalaman niya na dati is nag-apply na ito ng motor at hindi natuloy dahil sa mga personal problem po ninyo or anong problema. So maging factor po yung guys na ma-disapprove ka ng CI kasi bakit hindi ka natuloy dati, nabigyan na approve, nakita yan yun ang iniisip ng mga CI, bakit hindi ka natuloy dati at ngayon mo lang naisipan na kukuha ulit ng motor o mag-apply ulit ng motor. So maging factor yun guys, siguro yun ang dahilan para disapprove ka po sa CI, diba? So dapat guys, ito lang ang ipapayo ko po sa inyo guys. Kung kuha ka ng motor guys, yan ulitin sa inyo, so dapat naka-decide ka na talaga. So wag mo nang magdali-dali ng pag-apply guys ng motor kung hindi mo talaga pa kailangan ng motor. So dapat pag-isipan yung pong mabuti dahil ito ay isang responsibilidad guys. So malaking responsibility po itong kukuha tayo ng installment ng motor dahil naka-involve ito ng money. So pira ang ating inutang sa Bangko Makati. So dapat pag-isipan natin mabuti guys, dahil nga stricto ang Bangko Makati. Yan, kung hindi ka makabayad, siyempre haatakin yung motor po ninyo. So masasayang yung mga ibinayad po ninyo. So dapat nga before tayo kukuha ng motor guys, dapat ayan, isipin muna natin kung tama ba sa ating budget or pasok ba sa ating income yung ating kukunin ng motor. Ayan, so may iba kasi guys dito sa amin, since kukuha lang ng motor, hindi nila inisip kung hindi ba sila mahihirapan kapag ayan, mayroon na silang motor, diba? So minsan guys, maraming nahahatag dito sa amin dahil nga yan, pagdating ng ilang buwan, yan, hindi na nila kayang bayaran. So siyempre masasayang yung kanilang pera, diba? So as a tulong po sa inyo guys, sa CI, so dapat talaga guys pag-isipan po ninyo ang mabuti. So dapat ilagay niyo sa budget po ninyo sa inyong pera. So ipit man tayo guys kung hindi talaga kaya ng mga
mamahaling motor is pwede naman tayong mag-apply ng mga second hand or repo. Medyo mababa lang yung presyo. At mayroon din mga brand new guys na mga motorcycle na hindi gaano kamahalan yung monthly niya po. So dapat isipin nyo mabuti kung magkano yung monthly ng motor at piliin nyo mabuti yung motor na kukunin po ninyo. Yan. So sana guys, nakatulong itong aking video na ito. So, alright guys, so sana nagustuhan itong aking short video. Ayan, so kung nagustuhan nyo guys, ayan, huwag nyo kalimutan i-like at share guys para naman po kung mayroon kayong mga kapamilya o mga friends na gustong kumuha ng motor guys. So, ayan, ipakita, ayan, i-share yung ating channel guys or aking mga video para naman mayroon na silang may idea. Ayan. Kung mayroon kayong kapamilya na gustong kumuha ng motor guys, ayan, pwede nyong ipaalam itong aking mga video para mayroon na silang idea guys. Ayan, kung pupunta na sila sa motor trade. Alright, para one way na lang guys, isang araw makukuha ninyo na yung motor na gusto po ninyo. Alright, so ayan. Siyempre guys, huwag niyong kalimutan pindutin yung subscribe button sa baba guys. Ayan, so at saka paki-hit na lang din po yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video i-upload. Ayan, tungkol sa mga CI tips natin tungkol sa mga motor. Right? So hanggang dito na lang po tayo guys. Ayan, so ulitin ko guys ang ating goal is to help sa mga gustong kumuha ng motorcycle dito sa motor trade. So nandito po ako guys, dito ang aking channel para tumulong po sa inyo. Alright guys, so hanggang